Seryoso ang problema ng drug mule syndicate sa Pilipinas. Sa statement mismo ng DFA, 79 na Pilipino ang sinintensyahan ng bitay dahil sa drug trafficking sa China. Matapos ang pagbitay sa 3 Pilipino sa China kahapon, ang tanong ngayon, mawawalang saysay ba ang kanilang pagkamatay? Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, isang panukalang batas ang inihain para wakasan ang problema sa drug mule o sa sindikato ng drug mule sa bansa. Kanina may nakausap tayong isang mister naman ng nahuling drug mule o drug courier. Hiniling ni Mang Pablo na itago ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa takot na balikan ng mga recruiter ng kanyang asawang itatago namin sa pangalang Paulita. Mga 2008 nang alokin daw si Paulita ng isang Pinay na taga-Baguio na magdala ng mga kargamento mula Thailand papuntang Brazil. Ang alok, $3,000. Sabihin natin kapit sa patil, hindi man niya alam kung anong gagawin, kung anong laman nun. Ang importante, kumikita siya. Pero noong 2009, nahuli sa Aling Paulita sa border ng Laos sa Thailand na may dalang umano'y aabot sa 1 kilong shabu. Ang balita nila, 6 na taong pagkakabilanggo ang hatol pero hindi nakakampante si Mang Pablo kahit pa walang death penalty sa Thailand. Baka may mas malubhang pangyayari. Ang balita nila, nahuli na rin at nakakulong ang Pinay na nag-recruit sa kanyang asawa. Ganito ang realidad ng sindikato ng drug mule, mga Pilipino ang ginagamit ng mga sindikato laban sa kapwa Pilipino. Minsan ang nakapanlamang, siya pang nakakalaya. Sa kaso ni Sally Ordinaria Villanueva, nakapagpiyansa at kasalukuyan nagtatago, ang umano'y nag-recruit sa kanya na si Tita Kakayan. Ang ikinaso sa kanya, illegal recruitment, human trafficking at kidnapping. Ito ang problemang nakikita ni Marikina Representative Miro Kimbo kung drug mule ang pag-uusapan. Walang tiyak na batas na nagpaparusa sa pag-recruit ng mga potensyal na drug mule sa ilalim ng Dangerous Drugs Act of 2002. Nahihirapan ang ating law enforcement agencies, pati ang ating prosecution services dahil walang batas na nagka-cover kung ang pagtutulak, ang source ng droga ay nanggagaling sa ibang bansa. Bagamat dito sila nire-recruit, trina-transport ang droga nang gagaling po sa ibang bansa, halimbawa nang galing ng Macau, saka naman dinadala sa China. Kaya kahapon hinihain niya ang House Bill 4503 o ang Anti-Drug Mule Act of 2011. Sa ilalim ng panukala, ang sino mang mapapatunayang nagre-recruit sa mga Pilipino para kalaunay gawing drug mule ay mapaparusahan ng life imprisonment at pagmumultahin ng mula 5 million hanggang 25 million pesos. Ang kailangan lamang ay ang testimonya ng isang naging biktima. Batas ay yung mga taong, yung ating mga kapwa Pilipinong nakaharap sa bitay sa ibang bayan, ay po pwede natin kunin ng testimonya. Ang mga consuls ay pupunta doon, kukunin natin under oath ang kanilang testimonya at pagkuha ng kanilang testimonya ay maaari na natin gamitin bilang ebidensya para ituro hindi lamang yung mga taong nagtulak, hindi lamang yung mga taong nag-recruit, kundi pati yung mga airport personnel or immigration personnel. Batid ni Kimbo na karaniwang sangkot sa sindikato ng drug mule ay mga banyaga at nag-ooperate sa labas ng Pilipinas. Sa ilalim ng panukala, pwede nang habulin ang mga sindikato at panagutin sa batas natin. Kailangan lamang na may extradition treaty ang Pilipinas sa mga bansa kung saan nag-ooperate ang sindikato. Sa China halimbawa, may extradition treaty tayo sa kanila. Pwede. Kapag ikaw ay may nilapastangan kang Pilipino sa ibang bansa, ginamit mo siya para magpadala ng droga at dinala sa China, bagamat ang krimen ay hindi nangyari sa Pilipinas, ay po pwede natin ipa-extradite ang mga taong yun para kunin natin at dalhin dito para bigyan natin ng katarungan ng pamilya. Jessica, yung pamilya ni Mang Pablo, nag-aalala sila kasi noong 2009 pa nila huling nakausap yung kanyang asawa at hindi nila alam yung talagang estado nito sa Thailand. Jessica? Hindi nila alam, Joseph, kung nakakulong ito o whatever? Uli nilang personal na nakausap noong 2009 pa, siguro nung kahuhuli pa lang, ang mga impormasyon na dumadating sa kanya, mga nagpapakilala na missionary daw sa Thailand at nakausap yung asawa, pero they're not very comfortable dun sa, hindi official to eh. Tinanong ko, nakikipag-ugnayan ba kayo sa DFA? Nakipag-ugnayan daw sila once, pero ang sabi, if a follow-up. Tinanong namin kung may detalye ba yung DFA, si Mang Pablo, tinanong namin, alam ba ng DFA na may nahuling ganitong pangalan? Hindi raw alam ng DFA at this point. Pero Joseph, yung bang modus ay kaparehong-kapareho nung mga naunang mga cases, kabilang na yung 3 sa China kahapon?
It would seem like that kasi yung isa ang sinabi, I think dito medyo alam yata nung misis niya na medyo delikado yung gagawin niya. Okay. Kasi parang sabi, wag mo iwan, ganitong history nung Ale. Sa China siya nagtatrabaho bilang domestic helper, minamaltrato siya doon. May lumapit na Pinay sa kanya, doon sa church pa to nung nakasama niya sa church, sabi niya, wag ka nang mamasukan. Sumama ka na lang sa amin, ganito yung gagawin mo. $3,000 yung offer. At So, nakita ko kasi yung maleta kanina, ganun-ganun din. Kasi may mga cases na nauna na sa maleta, dun sa lining ng maleta, inilalagay pala yung illegal drugs. Ganun din yung modus operandi, hindi sa mismong maleta, sa loob ng maleta, yung sa tabi. Kasi ang kwento sa amin dati ni Aling Edith, lalagyan pa yan ng lining ng Yes. carbon paper para daw hindi ma-detect sa mga x-rays. Ganon-ganon, no? Hindi, mukhang established na yung kanilang step-by-step procedure sa paggawa ng... Mukhang there's a wide network. Yes. Joseph, itong anti-drug mule bill na final ni Representative Kimbo, first of its kind ba ito? It is first of its kind at tinanong natin, naghanap tayo kung may counterpart bill sa Senate, wala pa so far. So kung, sabi ko, bakit ngayon lang? Ang tagal-tagal Yes. ng problema ng drug mule. Ang sabi niya, well, at least meron at this point. Yun nga, kasi sa kwento ni Jiggy Manikad kagabi, 1990s pa, meron ng mga drug mule na nahuhuli. Pero ngayon That's lang correct. magkakaroon ng bill. At hindi pa yan agad mapapatupad dahil marami pang prosesong pagdadaanan yan sa ating Kongreso hanggang Senado. right. Maraming salamat, Joseph Moro.